Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Personal and inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang MRT3 ngayong araw sa kasagsagan ng rush hour. Dito, nakausap ng kalihim ang ilang pasahero at humingi ng mga mungkahi kung paano mapapabuti ang serbisyo ng tren. Isa sa mga bibigyan ng agarang aksyon ng DOTR ang paglalagay ng ilaw sa mga madidilim na bahagi ng istasyon, pati na paglalagay ng mga covered walkway sa mga istasyon ng tren patungo sa iba pang mga sasakyan. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na bibigyan prioridad ang pagpapabilis ng pila ng mga pasahero sa tren. Samantala, tiwala ang Malacanang na walang epekto sa mga nais mamuhunan at magnegosyo sa Pilipinas ang nangyayaring ingay sa politika. Paliwanag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ito ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC. Kumpiyansa ang Malacanang na mananaig pa rin ang pagsunod ng pamahalaan sa batas, lalong-lalo na sa pagpapanagot sa mga idinadawit sa crimes against humanity. Hindi po naaalarma ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong ng mga tao na involved po lalong-lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng mga foreign investors. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nasakmit pinagi sa drug bypass operation sa Marawi City natong Marso 12 ning tuigamo kantidad sa kapin 3.4 million pesos sa gituwang Shabu. Gimong operasyon sa Puro 4 Barangay Matampay kung asa nasikop si alias Angko, 35 anyos nga residente sa Barangay Kanyugan, Papandayan. Nakuhaan kini og kapin 50 ka gramo sa gituwang Shabu. Gilang dinakpan nga dugay na nga nagapadagan og illegal drug trade. Dili lang sa mong lugar, apan pati na sa ubang bahin sa Lanao del Sur. Ang dinakpan mag-atubang sa kasong pagsupak sa Republic Act No. 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mas ipakusgan pa sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 11 ang pagproseso sa paspas nga pag-wow travel clearance alang sa mga minor de edad nga mobiyahe abroad. Kana pinaagi sa pagpatuman sa online application for minors traveling abroad kung MTA nga gisugdan atong Pebrero 18 ning tuiga. Tumong sa among sistema nga mas mapadali ug masiguro ang pagproseso sa pagkuha sa gikinahanglang travel clearance sa mga minor de edad nga mogawas sa nasod. Din anaalang sa duha hangtod sa 3 ka adlaw ang pagproseso niini. Sumala sa DSWD-11, importante ang pagkuha sa mong dokumento sanglit. Dakong tabang kini sa pagpamatuod nga dunay legal nga pagtugot nga mobiyahe ang usa ka bata. Paagisab sumala pa kini aron nga maminusan ang kaso sa child trafficking sa rehiyon. Sanglit kung walay bitbit nga travel clearance ang usa ka minor de edad, mamahimo kining harangon sa Bureau of Immigration ug direktang i-report sa DSWD. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.